And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita. Naku po, ito po talaga yung balita ngayon mga kababayan na talaga namang pinagpiestahan mga kapatid ng grupo nila former President Duterte at ng kanilang mga troll farms, especially mga kababayan dito sa kanilang mga vloggers na puro fake news lang ang pinapakalat sa social media. At ang balitang ito mga kababayan ay ito nga yung inilabas ng COA na di umano mga kapatid si President Marcos daw ang may pinakamalaking confidential funds na ginastos mga kababayan noong 2023 at umabot ito mga kapatid sa 4 na bilyon na halaga ng confidential funds na ginamit ng Office of the President. And itong balitang ito mga kababayan or itong report na ito ng COA, ito din yung ginagamit ngayon mga kapatid ng grupo nila Duterte para tablahin mga kababayan itong impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Dahil nga mga kapatid, ayon sa claim ng mga Duterte mga kababayan, bakit daw si Sara Duterte lang ang pinag-iinitan ng House of the Representatives? Bakit daw si Sara Duterte lang ang iniimbestigahan? Bakit confidential funds lang ni Inday Sara? Yung kanilang kini-question. Bakit hindi nila imbestigahan itong confidential funds ng Office of the President na kung saan napakalaki daw nito mga kababayan kumpara sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga lamang daw mga kapatid ng around 125 million. Pero ang totoo niyan mga kababayan, yung kabuuang confidential funds talaga ni Sara Duterte ay umaabot din po mga kapatid ng around 500 million. So ito ngayon ang kini-question mga kababayan ng kampo nila Duterte. Bakit daw si Sara Duterte lang ang iniimbestigahan nila? Bakit ayaw nilang imbestigahan, Ayaw daw imbestigahan ng House of the Representatives itong 4 billion mga kababayan na confidential funds ng Office of the President last 2023. Diba? And ngayon nga mga kapatid sa press conference ni Sara Duterte, sabi niya dapat daw hindi lang isang opisina yung kanilang imbestigahan, dapat yung kabilang opisina imbestigahan din ito nga Office of the President mga kababayan. Pero mga kapatid, kung gano'n lang din naman ang gustong mangyari ng mga Duterte mga kababayan, na idamay ang opisina ni President Marcos, bakit kaya mga kababayan hindi muna natin balikan kung magkano din ba ang naging confidential funds ni former President Duterte? Di ba? Ni isa ba sa inyo mga kapatid? Naitanong niyo na rin ba sa sarili nyo? Magkano kaya ang naging confidential funds noon ni former President Duterte? Dahil dito mga kababayan, dito sa video na aking ipapakita sa inyo, ay talaga namang malulula kayo mga kapatid. Kung gaano kalaki, itong naging confidential funds ni former President Duterte mga kababayan noong siya po ay nanunungkulan bilang presidente ng ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna ninyo ang balitang ito nang makita nyo mga kapatid ang nakakalulang confidential funds ni former President Duterte noong siya po ay nanunungkulan bilang presidente ng ating bansa. Ito, play natin to Panoorin nyo mabuti mga kapatid. Lang yan, less than 100 million and then became 500 million and then Duterte's time, dito na tumaas na naging 450 million. Ay no, 4.5 billion pesos. Ito. 500 million ng Pinoy's time, naging almost 500 billion ng Duterte's time. 2020, 2021 at the peak of the pandemic. Imagine that. At that time, nangungutang ang Pilipinas to finance the needs for the pandemic. And then you have a president with a 500 billion peso confidential and intelligence fund. Ano mga kapatid? Nalula ba kayo? Nalula ba kayo mga kababayan sa confidential funds ni former President Duterte? Noong kapanahunan daw ni Pinoy mga kapatid, ayon po yan kay Shelo Magno mga kababayan dating finance secretary mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali dating finance secretary po itong si Shelo Magno mga kababayan.
ayon nga dito sa sinabi ni Sheila Magno, mga kapatid, noong kapanahunan ni former President Pinoy ay umaabot lamang, mga kababayan, ng around 500 million yung confidential funds ng Office of the President. Pero nung dumating si Duterte, mga kapatid, naku po, umabot, mga kababayan, ng 4.5 billion. Naku, yun talaga, mga kapatid, no? Sabi ko sa inyo, bago sana pumutak itong mga Duterte, siguraduhin muna sana nila, mga kababayan, na wala ding masisilip sa kanila. Lalo na tong si Digong, mga kapatid. At hindi lang yan, mga kababayan, last 2021, mga kapatid, during the pandemic time, no, kung hindi ako nagkakamali sa sinabi dito ni Sheila Magno, mga kababayan, umabot si Duterte ng 500 billion, no? 500 billion confidential funds, mga kapatid, no? Biruin. Gusto niyang tablahin si Marcos dahil gumamit siya, no? Umabot siya ng 4 billion na confidential funds last 2023. Bakit kaya hindi na lang natin balikan lahat, no? Yung naging confidential funds ng mga presidente. Tingnan natin kung sino ang pinakamalaki. Siguro it's about time na rin, mga kapatid, no? Total, pinag-usapan lang din naman natin tong confidential funds. Bakit kaya hindi natin halongkatin yung confidential funds ni former President Duterte? Dahil dito, prominente at lehitimong tao ang nagsalita. 'Di ba? Habang nangungutang ang Pilipinas, no, noong kapanahunan ng pandemic, habang nangungutang ang Pilipinas sa China, no, para gawing pang-ayuda sa mga Pilipinong apektado ng coronavirus, 'di ba? Merong confidential funds, no, ang presidente ng Pilipinas nung time na 'yon na umaabot, mga kapatid, ng around 4.5 billion to 500 billion pesos na confidential funds. Ang tanong, saan na yung confidential funds na 'yon? 'Di ba? Tatanungin nyo ngayon si Marcos, no? Tatanungin nyo, walang problema yan. No, kung gusto nyo halongkatin ang record or mga resibo ni President BBM, walang problema yan. Basta, kay Digong dapat halongkatin din natin. No? Halongkatin din natin dapat para patas. 'Di ba? Gusto niyo ng bardagulan eh. Bardagulan ng gusto nyo, dapat siguro itong Quadcom buhayin din nila, no? Itong issue ng confidential funds ni former President Duterte. Kasi dito, mga kapatid, tandaan nyo na itong confidential funds na ito, mga kababayan, galing po ito sa kaban ng bayan. 'Di ba? Galing po ito, mga kapatid, sa buwis na binabayad ng mga Pilipino, no? Buwan-buwan. Kinakaltas po ito sa mga sahod ng mga Pilipino. 'Di ba? Ngayon, dapat talaga nating malaman to kung saan na nga ba napunta yung confidential funds na sinasabi, no? Itong kay Duterte, mga kababayan, hindi biro 'yan, no? Kung tama ang pagkasabi dito ni Sheila Magno na around 4.5 billion to 500 billion, mga kabatid, no, ang confidential funds ni Digong, abay dapat, mga kababayan, imbestigahan 'yan. Kung saan napunta yung confidential funds na 'yan, mga kabatid, ng dating presidente. Siguro dapat halongkatin na rin ito sa COA, mga kababayan. Dapat imbestigahan na rin ito sa COA, mga kabatid, itong confidential funds ni Digong. Para makita natin dito, no? Makita natin dito kung ginamit nga ba sa tama yung confidential funds noong kapanahunan ni former President Duterte. 'Di ba? Ang galing-galing nyo ngayon. No, ang galing-galing yung gumawa ng kwento na kesyo ganito, ganyan, kinurap ni Marcos, 'di ba? Dapat imbestigahan ang Office of the President ngayon dahil meron siyang around 4 billion na confidential funds. So, bakit kaya hindi natin idiretso sa panahon ni Digong? Kasi hindi pa talaga tinatalakay itong, mga kabatid. Itong confidential funds ni Duterte, mga kababayan, wala pa pong nagsasalita tungkol dito. And I'm sure, mga kabatid, ang COA may record nito, mga kababayan. 'Di ba? May record ang COA nito, mga kabatid. Dapat imbestigahan din kung saan ito napunta. Lalo na, mga kababayan, merong merong mga issue ng reward system noong kapanahunan ni former President Duterte. At kung matatandaan nyo, mga kabatid, no, according doon sa nangyaring hearing, mga kababayan,
yung reward system nagbabase yon sa kwan, no, sa bigat ng ulo ng nahuhuli nila tuwing nagsasagawa sila ng tukhang, mga kabatid. So baka mamaya niyan, mga kababayan, dito kinuha yon, no, sa confidential funds. Abay, hindi pwede yon, mga kabatid. Hindi po pwede yan na pera ng kaban ng bayan gawin mong pang reward, no, dito sa EGK na ginagawa mo, no, sa mga kababayan ng mga Pilipino. Dapat talaga, mga kababayan, imbestigahan din itong confidential funds ngayon ni former President Duterte. And ito ba, mga kapatid, noong sinubukan kong i-research, no, yung confidential funds ni Digong, mga kababayan, halos wala akong mahanap, no, sa internet. Dito ko lang nahanap yan, mga kababayan, sa YouTube, no? Dito nga po sa interview ng Rappler kay Shelo Magno. Dito ko napanood to, mga kapatid. Itong video na ito, galing po ito kay Rappler, mga kababayan. No, galing po ito sa channel ng Rappler, mga kapatid. Pwede niyo rin pong i-research ito, no? Pwede niyo rin pong i-research ito para mapanood nyo, no? Itong sinabi dito ni Shelo Magno na around 4.5 billion to 500 billion, mga kababayan, ang confidential funds ni former President Duterte. Parang maganda yung hamon ni Sara kanina, mga kababayan, ano? Parang maganda yung hamon ni Sara na dapat yung kabilang opisina din daw imbestigahan din yung billion lang confidential funds. Siguro ang masasuggest ko, wag lang basta yung kabilang opisina, maging yung opisina ng tatay mo dapat imbestigahan din dahil meron siyang ganitong kalaking confidential funds, no, noong kapanahunan na siya ay nanunungkulan bilang presidente, at dapat din imbestigahan kung saan niya ginamit yung kanyang nakakalulang confidential funds, diba? Anyway, mga kabatid, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe, no, at mag-comment na rin kayo dyan, mga kapatid, sa inyong mga opinion at reaction, mga kababayan. Kayo ba? Papayag ba kayo na basta-basta na lang pumanaw si Digong sa mundong ito, mga kabatid, nang hindi man lang naimbestigahan yung kanyang confidential funds? Kasi yan si Digong, mga kababayan, no, nasa tamang edad na yan. Di ba? Matanda na yan, may sakit na, mamaya yan, atakihin niya, mga kabatid, no, at biglang mamatay. Kawawa naman yung mga Pilipino, mga kababayan, na nagbabayad ngayon ng utang ng Pilipinas sa China, na kung saan, mga kabatid, noong kapanahonan pala ng pandemic, nangutang siya sa bansang China, samantalang meron pala siyang billion, mga kababayan, na confidential funds, no, sa kanyang opisina. Unfair naman yun, mga kababayan, di ba? So dapat niyan, mga kapatid, may imbestigahan din. Hanggang dito na lang. Adios.